Blessed morning, church. Morning. Happy new month. Ayan, tayo po natin magsitayo para sa pambungan na awitin. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Patuloy na pinupuri ka namin naman, pinasasalamatan sa umagang ito na muli, binano niyo po kami na may buhay at may kalakasan. Salamat po sa isang buong linggo na punong-puno ng pagpapala, pag-iingat, at pagkabay niyo sa bawat isa sa amin, kasama ng aming buong pamilya. At salamat po sa lahat ng pagkain na dumapo sa aming hapagkainan na nagbigay sa amin ng kalakasan. Patawarin niyo po kami sa ating mga nagawang pagkakasala, ganoon din po sa mga taong nagkulang sa amin. Muli dahil po kami umaharap sa inyo upang itaas, kapurihan at dakilain ng inyong pangalan. Ngayon po namin ang inyong banal na Espiritu na pumagitna at mangusap sa bawat isa sa amin, na ang mensahe ng buhay ay aming may sa puso at magamit po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Muli, ang inyong pagpapalang gabay ay hinihilig namin sa umaga nito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ng aming Panginoon at ang aming personal na kalapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo.
Good morning, church. Morning! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sino po sa inyo ang nanonood ng mga movies sa Netflix, lalo po yung mga documentary? Ayan. Ang haring araw, ayon po doon sa presentation, kung paano nagsimula, it was so many years, 13 billion years ago. Ang nagkaroon ng tinatawag natin Big Bang Theory, sabi, na yung mga planeta kasama ang ating daigdig ay nagkaroon ng formation. At sa magitan ng araw na ito, ay unti-unti ay may mga umusbog na mga halaman. Sama na po yung gravity, tubig, ulap, and everything. Kaya totoo yung sinasabi ng Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin ang nilikha ng Diyos. Amen? Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal kita. Kaya pag nakikita natin, tama na po yung yakapan sa likod. Tama na po yun. Pag nakikita natin ang ating mga katabi ay nanganulugan na tayo ay buhay pa! At i-maximize natin na habang tayo nabubuhay ay masaya tayo sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Yun nga lang sa ating pagsasama-sama ngayong umaga. Mayroong sabihin natin na a little bad news and a big good news. Ano gusto nyo? Yung little bad news o big good news muna? Bad news? Little lang naman yung little. Dalawang little bad news. Ano? Una po ay nagkaroon ng sabihin po natin ng mga pagsabog. Yan. Sa Qatar, sa iba't ibang mga bansa sa Middle East. Ano? Kaunti ng Amerika, ang Israel ay alam niyo na, pinasabog din ng ilang bahagi sa Middle East. Hindi ko alam kung Iran o wala. Pero nangyayari po ngayon yan. Kaya yung mga OFW natin, mga kapatid, sino po dito ang may mga kapatid, mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, lalo sa Middle East. Ayan ako. Mga kapatid, ipag-pray natin na huwag magkaroon ng tinatawag natin mga ano pa mga dagdag na kaguluhan na maaaring maka-apekto sa ating mga kababayan na trabaho sa biglang sila. Good news. Ay, itong good news mga kapatid. Natapos po natin ang ating taunang church conference. Lahat po ng ating mga nagawa mula po noong isang taon, year 2025, ay tayo pinagpala ng ating Panginoon. At yan na rin ay dahil sa sama-sama nating mga paglilingkod sa ating Panginoon. At ginabayan tayo. At ang Diyos ay tapat, hindi mo siya nagkulang sa atin. Sobra-sobra pa, may pera pa tayo! Kaya huwag kayo magsarong mag-type siya. Huwag kayo magsarong mag-galog-galog. Kasi po, pag tayo nag-galog-galog, ang promise naman niya, yung gates and windows of heaven, ang sabi ng bubuksan ng Diyos, at ibubuhos sa atin ang kanyang mga pangako. Totoo po yun. Totoo po yan. Kaya doon po sa ating church conference sa Kawayulihan, ewan ko po kung good news ito para sa lahat, ako po i-retain ng ating kongregasyon. Hanggang December 31 of this year. Tudo na to. Kaya kahapon, nag-celebrate po ang council doon po sa Digos Hills. Kaya kung mapapasin ninyo, may mga posto po doon. Napasin kayo mga litrato doon. Ang taas na yung doon. Mamaya sa present worship natin siguro makikita natin kuya yun. Tudo. Kaya sama po natin sa ating panalangin na sa
ating sama-samang paglilingkod sa ating Panginoon within this year ay patuloy na tayo po ay gabayan at mapagtagumpayin ng ating Panginoon. Amen? Ito naman po ay hindi naman God news, hindi bad news, ito na kunting little good news. Siguro nga, ang Diyos ay Diyos ng kasaysayan. Mamimiss natin ang isa nating kapatid at yung kanyang anak na akulay dito. Yung ating pong akulay, si Draven, napasan nyo si Draven dito, every Sunday, ang kahit isang wala. Ayun po yung natin niya, si... Ate, tumayo po kayo. Ayan. Mamimiss natin po sila kasi sila po ay mangingibang babalik na sa kanilang sariling bayan sa Jensan, sa Mindanao. At ipag-pray natin mamaya. Sa Martes po kasi iahatid na po ni Kuya doon sa bandang lugar na yun. Jensan. Sa Jensan. Iahatid ni Kuya. Palamoy. Isama natin po sa pray. Ate Weng! Mamimiss ka na po. Ayan. At sa lahat po ng mga OFW na nakatawag sa ating online, kay Kuya Joey, kay Karel, kay Scotty, si Lantan, hindi ko pala yun. Si Cecil, si Wawi, sa lahat po na nakatawag sa ating online, we wish you so many blessings from God. Si Ana, and even dito po sa ating local places, si Ate Alma, at iba pang mga kapatid natin na online. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Mga kapatid, ang ating mga Bible study ay tuloy-tuloy. Tuwing Martes, ang ating kababaihan, alas 4 ng hapon. Bible study po ng Wednesday, ang ating mga kalakihan sa farm, alas 4 ng hapon. Thursday, 1 p.m. sa tahanan ng mga Selido. At ay din ang ating giving service sa ganap na ika-5 ng hapon. Yung pong ating hili ay muling natin sinasakatuparan tuwing Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Yan po ay 10 sunod-sunod na Biyernes ng pagsasanay kung paano may babahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. At yung 5 bahagi nito na kabilang sa pastor ay sama po natin sa ating panalangin. At pagsapag naman po, alas 6 ng umaga, ang ating Dawn Watch Prayer sa ganap na ikasyam, ang ating pong Children's Ministry sa Marisa 6, kasama din po ang ating mga adult Bible study. Sa ganap na alas 2 ng hapon ay ang ating mga kabataan sa kanilang Bible study. 3 p.m. ang practice ng ating praise and worship at ang extension class sa Cebu Central sa ganap na ika-4 ng hapon. Wala po muna tayong council meeting ngayon March the first Sunday of this month sapagkat kailangan natin medyo ng pagulay-gulay ng bahagya. Mga kapatid, nalapit na po ang mahal na araw, March 29 hanggang April 4. Meron po tayo mga inilatag na mga activities. Yung linggo ng Palaspas, March 29 po yun. Yung April 1, April 2, ito po ay panawagan upang tayo ay magkaroon ng panalaginan at pag-aayuno sa kanyang sarili, mga lugar ng tahanan. Kung gusto nyo pumunta po dito, meron naman pong libre kape. Guys, gusto po ninyong mag-pray and fasting dito. Kaya libre pong tubig. Ayan po mga kapatid. Pero walang panangalian. Walang panangalian. At pagkatapos po noon, April 1, Wednesday po, meron po tayo whole day na pabasa. Pabasa Biblia, Ate Carmen. Narinig nila ba yun? Pabasa Biblia. Na yung pong Gospel of Luke, the whole book, 24 chapters, ay ating isisimulang basahin mula umaga at tatapusin natin ang hapon. At meron po tayo mga inalagang mga
aanib natin na magbabasa po every chapter with, with sign na magre-reflect on that chapters. Ayan po. At marami po sa atin ang kabilang doon. At siyempre, yung ating pong Holy Thursday ay meron tayong washing of the feet with the Lord's Supper. At kinaumagahan ng Biyernes, alas 9 ng umaga, ay ang ating Good Friday, ang sama-sama natin pakikinig sa huling pinuritan ng ating Panginoon Jesus. Then Black Saturday, and then Easter Sunday, dito po tayo ng alas 9 ng umaga, regular Sunday worship. Pero po akong na-print at kopya para sa lahat po ng mga magbabasa at yung mga speakers natin sa ating pong 7 last word. Ang mga flowers ay ihandog sa atin ang ating church council. Salamat po. Ang ating Sunday School kids sponsor for the whole month of March, Brother Ramon Villamanga. Salamat po. At salamat po kayo na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayong magpasalamat at magdiwang sa kabutihan ng ating Panginoon sa magitan ng ating masasayang pag-aawitan sa ating Panginoon. Dala po, kaya na ang ating praise and worship team. Good morning, church. Parang good morning, church. Amen. Amen. Tayo po yung tumayo. At tayo po ay umikot at welcome ang bawat isa. At sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen. Nawitin po natin, I love you with the love of the Lord. So, sino po dito yung araw-araw nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? Amen? Amen. Sino po dito yung araw-araw nararanasan yung presensya ng Diyos? Amen. 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 Let's all declare, katulad ng awitin natin, let's declare it na everyday ating nararanasan yung pagmamahal at presensya ng ating Diyos sa buhay. Awitin po natin araw-araw. Go! Let's declare it. Araw-araw natin kasama ang Diyos.
Minsan pa, wala kang katulad, wala kang katulad. Si wala kang katulad na Diyos. Minsan pa, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano ang maging panahon, siklet? Ano ang siklet? Ano ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man ang maging panahon, siklet? Ano ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, ano ang maging panahon, ano ang magkakataon, ano ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Hallelujah. Magaling po tayo mga awit sa Diyos. Awitin po natin sapat na at higit pa. So, sa kawalan ng pala mo, lagi ang tinatakot sa pagkain, pagkain.
nararanasan, Panginoon. Tunay nga po sapat na at higit pa yung pangalan na aming binabanggit, Panginoon, para sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang pangalan mo lamang, ang presensya mo lamang, Panginoon, ang pagmamahal mo lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay para kami mabuhay na kasama ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, at hayaan mo na umawit kami ng may pananampalataya kasama ang aming mga puso. Na magkaroon man kami, Panginoon, ng madaming buhay. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang aming pagsisilbihan. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Sa araw-araw, nakasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Let's declare it. Let's pray. Ulitin po natin, mayroon lamang ako sa liong buhay. Mayroon lamang ako sa liong buhay. Hindi pagkakain, lahat sa'yo'y gayon pa man sa'kin, nag-iisang bagay, ilalaan bawat sali upang ibigin ka na walang humpapit sa mayroon naman. Kung mayroon lamang ako sa liong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang bagay, ilalaan bawat sabi upang ibigin ka nang walang wakas na pagsitay iyong tingin, kalakip na nawitin. So minsan pa kung mayroon na, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sabi upang ibigin na nang walang humpay. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi nababagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatawid kayaman ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsitay iyong tingin, kalakip na nawitin.
sa buhay na meron kami. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pagkising. Salamat sa araw-araw na pagmamahal, sa araw-araw na pagpapatawad, Panginoon. Tunay nga pong kayamanan namin ay purihin ka, sambahin ka, itaas ang iyong ngalan, Panginoon. Tunay nga po na ang kayamanan namin ay ang pangalan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal, kapayapaan na aming nararanasan na galing sa iyo. Sa iyo lamang namin mararanasan lahat ng kapanatagan sa aming mga buhay, sa aming mga hinaing, sa aming mga pagsubok. Kaya, kalakip, Panginoon, ang aming awit sa iyo ay ang kalakip ng aming mga panalangin at pagdulog sa iyong pangalan sa mga oras na ito. Hayaan mo kami umawit sa iyo na may pananampalataya galing sa aming mga puso at isip. Kaya na ipagpapagaw sa pag-alo, sinit puso ko ay sa iyo mahal. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumbahin. Wakas na pagsitay, iyong likisan pa, kaya ng dagat na hindi napapagkat. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsitay, iyong tingin, kasi panalasain, gaya ng dagat na hindi napapagkat. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsitay, iyong ibig. Si wakas na pagsitay, wakas na pagsitay, iyong ibig. Wakas na pagsitay, wakas na pagsitay, iyong ibig. Kalakip ng awit. Sing that part of the Lord. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dahil ko'y magpatuloy sa unang pagbasa na matatagpuan mula sa aklat ng Genesis, Kabanatang 12, mga talatang 1 hanggang 4. Basahin ko po sa saling Tagalog na ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Abram,
linisin mo ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At kung pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, pararamihin ko ang iyong mga anak at ako at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpahin. Sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Palain ko ang patatasa. Ang banal sa Biblia. Magsitindig pong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo, ating pong matatagpuan sa aklat ni Juan, kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 17. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagtulong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paano may papanganak pang muli ang isang tao matanda na? Makapapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa magitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu." Pwede po ba mangyari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman ng Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay naalalaman namin, at ang pinapatutuhan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi niyo tinatanggap ang aming pagtulong. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang Anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang katulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Marinig po tayo ng mensahe ng awit na magmumula sa Sacred Choir.
Muli nating palapakan ang ating Panginoon sa mensahe na narinig natin sa ating koro na ang pamagat ay dakilang pagmamahal. Yan pong awit na yan, mga kapatid, ay isa po sa mga paborito kong marinig sa mga papuri singers. Amen? At yan ang nilalaman ng aking puso ngayong umaga. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos, ako po ay na-born again. Sabihin niyo po, born again. At dito po sa ating pong binasa, mula po sa aklat ni Juan, chapter 3, 1 to 17, ay nilagyan ko po ng pamagat, na being born again. Tayo po ay manalangin sa Lord. Panginoong Diyos, pagkalooban po kami ng karunungan sa pagkakataon ito. Sapagkat napakahalaga na marinig namin ang iyong salita na nagbibigay buhay, liwanag, patnubay, pag-asa, kalakasan, at pagtatagumpay. Ayan po ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga sa pamagat na being born again. Una, let's start to Jesus. Being born again, we must start to Jesus. Dito po sa chapter 3 ng John, verse 1 hanggang sa mga sumusunod, ay ganito po ang ating mababasa. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sino si Nicodemo? Ayon dito, siya ay pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, malaki po ang ginagampanang posisyon ni Nicodemo. Mataas ang kanyang katungkulan. Siya ay isang Pariseo. Ibig sabihin, siya ay napaka-religyoso. Ang mga Pariseo ay tulad ng mga manggagawa ng simbahan, pastor, pare, obispo, na nakakaalam at halos kabisado ang batas ng mga Hudyo. Ang lumang tipan ay halos pinag-aralan nilang mabuti ang mga Pariseo. Gusto niyang makita at makausap si Jesus. Pansinin ninyo mga kapatid. Pinuno ng mga Hudyo, isang Pariseo. Bakit niya gustong makita at makausap si Jesus? Na si Jesus ay hindi naman siya Pariseo. Hindi rin siya mayroong mataas na katungkulan sa lipunan, isang ordinaryong mamamayan. Pero, si Jesus ay gumawa ng isang himala. Ano po? At kung ang nakarating kay Nicodemo na mayroong Jesus na naghimala. Kaya mga Pilipino, iyo ba,
pag mayroong lang kaunting kaluskus doon na parang mayroong engkanto o ano mga duwende, napaka, alam niyo mga Pilipino, napaka, malalim sa kanila yun. Yun lang may kumakaluskus pag alas 12 ng ating gabi, nag-iisa ka, tapos parang mayroong may tikba lang. Mga gano'n. Gano'n ang mga Pilipino. Kaya nung si Nicodemo, nagkaroon siya ng consciousness about Jesus. Pagkatanong, sino itong Jesus na ito? Na nakakagawa ng himala? Kasi ang mga Hudyo po, parang Pilipino din, pag may mga himala, takbuhan sila doon sa mismong gumagawa ng himala at gano'n ang ginawa ni Nicodemo. Pero hindi po, sa hari ng mga Pariseo, sila po ay naiinggit kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus pinaangaan ng mga tao. Pag nangaral, pag nagturo, lalo na kung gumawa ng himala, naiinggit ng mga Pariseo. Mga religious leaders sila sila wala nang nagagawa ng himala. Hindi rin sila pinagkakagulo ng mga tao, no? Pero nagtatanong itong si Nicodemo, ano yung nandun kay Jesus? Kaya, anong sabi dito? Isang gabi, verse 2, pumunta siya kay Jesus. Bakit gabi? Bakit hindi alas 9 ng umaga, alas 1 ng hapon, alas 5 ng hapon? Bakit alas 7 ng gabi? Gabi. Isang gabi. Kasi, nag-usap-usap ang mga Pariseo, walang lalapit kay Jesus. Walang makikipag-usap kay Jesus. Kasi ibig sabihin, pag lumapit ka kay Jesus, kasama ka ni Jesus. Sila po, number 1 na umaaway kay Jesus. Yan isip na Nicodemo, para hindi ako makita ng aming mga bago. Gabi na lang ako pupunta. Yan, gabi. So, oras ng gabi, doon po siya pupunta kay Jesus. Mga kapatid, kung mapapansin natin, si Nicodemo ay pinuno, Pariseo, mayaman, may impluwensya, pero gusto niyang makita, gusto niyang makausap si Jesus. Anong dahilan niya? Isa lang dahilan niya. Interesado siya kay Jesus. Pakitignan niyo yung katabi niyo. Tanungin mo, ikaw ba interesado ka kay Jesus? Baka naman narito ka dahil kay guwapo o kay ganda. Ano? Narito ka sapagkat gusto mong marinig ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung po kami umaten ng Evangelist Explosion nung nakaraang linggo ni Kuya Ed, saka ni Kuya Paul, marami po kami doon, mga 40. Naggrupo-grupo kami. Yung grupo namin, sabi nung direktor, bigyan mo ng pangalan yung mga grupo ninyo. Yung po speaker, bago po yung challenge sa lagyan o bigyan ng pangalan yung grupo, sabi ng speaker, alam nyo, dapat tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay laging nasa gawain ng Panginoon. Dapat nakikita tayo sa mga gawain ng Panginoon. Dapat tayo ay adik kay Kristo. Amen? Sabi ng grupo namin, teka, ano bang grupo natin? Ito sabihin natin na adik yung grupo natin. Ano ba ibig sabihin ng adik? Ayun, nakita namin sa grupo namin ang ibig sabihin ng adik. Double A sa uli, adik. Aktibo, dedicated, interesado kay Kristo. Yun pala ang ibig sabihin, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging adik ka naman kay Kristo. Ang mahirap, ano? Todo na to. 10. Ang mahirap, adik tayo saan? Yan ang mabigat. Adik na adik tayo sa Facebook. Kaya yung mata mo, lubog na, lubog. Kakasakit ka na, puro radiation.
Adik ka pa saan? Ibagalit sa akin, adik ka dun sa bandang igay. Ano ba pinagkakainteresaduhan mo? Si Nicodemo, interesado siya kay Jesus. Yan ang dapat maging laman ng ating puso. Mga kapatid, Lenten season na, panahon ng Kwaresma. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa bawat paggalaw ng orasan ay magkaroon tayo ng panahon kay Jesus. Sapagkat pag tayo ay nagkaroon ng time kay Jesus, ibibigay ni Jesus kung ano man yung mga bagay na nasa sa ating mga isip na kung saan problemado tayo, may pinagdaraanan tayo, at kung ano-ano pang mga gumugulo sa isipan natin. Kaya pakitingnan yung katabi mo. Tanungin mo, ano bang gumugulo sa iyo? Ginugulo ka ba ng asawa mo? Tulog ako. Ginugulo ka ba ng kapitbahay mo? Ginugulo ka ba ng kaaway? Kaya si Nicodemo ay pumunta kay Jesus sapagkat maraming gumugulo sa kanyang isip. At gusto niyang maging mapayapa sa kanyang buhay. At alam niya ang kasagutan ay walang iba kundi si Jesus. Pangalawa, being born again, live according to Jesus. Sumagot si Jesus, verse 3, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Si Nicodemo ang sinabihan ng Panginoong Jesucristo. At ano ang konteksto? Bakit sinabi ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ipanganak na muli o yung being born again na halos hindi maunawaan ni Nicodemo? Una, ipanganak sa tubig. Yan ang sabi ng Panginoon. Na ang tubig, mga kapatid, ay simbolo ng buhay. Ginagamit natin ito sa paglilinis. At yan din ang ginamit ni Juan Bautista nang lumalapit sa kanya ang mga makasalanan. Binautismo niya ang lahat doon sa ilog Jordan. Lahat ng mga lumalapit sa kanya, ginamit niya po ang tubig. At mismo sa bibig ng ating Panginoon, ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa konteksto nito, Nicodemo, kailangan kang bumalik doon sa una. Na kung saan ang mga nalalaman ni Nicodemo ay wala. Mayaman siya, matalino siya, wala. Ibig sabihin, hindi nagiging daluyan yung talino, kakayahan, kayamanan na nasa kanya kay Nicodemo. Ang bumakala ng karamihan, yung mabuhay ka sa kayamanan, yung mabuhay ka sa karangyaan, yung mabuhay ka sa pinakatugatog ng tagumpay na yung iniisip mong success, ay kapos pala. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mong ipanganak na muli. Totoo, Nicodemo, na ikaw ay napakatalino, pero kailangan mong ipanganak sa tubig. Kailangan mong ikaw ay dumaan sa tinatawag na paglilinis. Ipinaliwanag ito ng Panginoon sa Kanya.
Yun nga lang ang sabi ni Nicodemo, Panginoon, kailangan bang ibalik ako sa sinapupunan ng aking ina, tapos ilalabas ako uli? Anong sabi ng Panginoon? Teacher ka pa naman, hindi ko naunawaan ito. Marami pong mga tao hindi naunawaan yung salitang born again. Ang born again po, hindi yan fellowship. Ang born again po, hindi yung church. Ang born again po ay isang karanasan na winiga ng ating Panginoon kay Nicodemo, you must be born again. At ang sabi ng Panginoon, kailangan lahat, tingnan niyo po, ay ipanganak na muli. Hanggang hindi na ipapanganak na muli, ang sabi ng ating Panginoon, hindi niyo makikita ang paghahari ng Diyos. Sa konteksto ni Nicodemo, sino bang naghahari? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoon Yesus, ang mga namamahala sa buong kalupaan ay mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya ang bunga ng pamamahala at paghahari ng tao, kasakiman, pagsasamantala, pagpatay, pagnanakaw. Kaya nga pumarito ang Diyos ang nakita ni Jesus para sabihin sa tao, you must be born again. At purihin ang Panginoon sa buhay ni Nicodemo. Nakikinig siya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nakikinig ka ba? O baka na nakatingin ka kay pastor, pero sa likod ng iyong ulo na iniisip mo, ang dami ng utang. Diwan. Focus tayo kay Jesus. Pangalawa, sabi dito, kailangan ipanganak ka sa Espiritu. Hindi yan sa tubig, kundi ipanganak sa Espiritu. John 3:8, umiihip ang hangin kung saan nais nito, at namin mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Sayang, hindi mahaba buhok ko eh. Pero kung mahaba buhok ko, pag tinapag ko sa akin, di ba? Nagpa-fly away. Diba? Pero hindi nyo nakikita yung hangin. Tinigamit ko yun. Nakikita nyo ba yung hangin? Hindi. At anong sabi? Anong ibig sabihin ng sinabi ng ating Panginoon? Umiihip ang hangin. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Anong ibig sabihin ng Espiritu? Ang Espiritu ay kapangyarihan. Spirit means power. At ang Espiritu na to ay ang kapangyarihan ng Diyos. The power from God. Kung mayroong power from God, mayroong power from man. Tandaan yan mga kapatid. Yung power from man, naku mga kapatid, napakadelikado niyan. Yung tao na may kapangyarihan, pag ginamit niya sa kanyang sarili, naku, ayan na. Nagkakamal siya ng kanyang pansariling interest. Pero yung power from God, yan po ang interest ng Diyos para sa mga tao. At kailangan ipanganak ng muli ang isang tao sa Espiritu, sa kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, tayo ay may power. Tama po? Pakitaas yung kamay niyo. Yan, amuyin ninyo. Di ba may power? Hindi nga na ibang power. Pero yun ang totoo. Magagawa ng tao yung gusto niya. Hindi nga lang napakadelikado kasi personal interest.
Kailangan ang tao na mayroong power ay magpailalim sa power from God. Sapagkat pag ang tao ay sinarilang niya yung kanyang kapangyarihan, malayo sa kapangyarihan ng Diyos, ayan na ang nangyayari sa kanya. Ang buong akala niya, yung kanyang kakayahan, yung kanyang talino, yung kanyang kayamanan, etc., etc., ang magbibigay sa kanya ng pinakamagandang yugto ng kanyang buhay, mali ang sabi ng Biblia. Lean not to your own understanding. Trust in the power of God. At paano mo makakamta ng power from God? Sabi ni Jesus again, you must be born again. Kailangan mong may panganak na muli. And if you have the power of God, you will have the power to know the will of God. Yung magkaroon ka ng kaisipan, ano ba yung kalooban ng Diyos? Itong Kwaresma, tinuturuan tayo ng prayer and fasting. Hello? Pakitingnan yung katabi mo. Yung tiyan. Sabi ko sa kanya, mag-fasting ka naman. Yung prayer and fasting na ginawa ni Jesus during that 40 days and 40 nights ay pagbibigay ng halimbawa kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay sa atin. Tingnan nyo, tinukso si Jesus. Ang unang tukso nung siya'y tuksoin ng diablo sa ilang. After ng 40 days and 40 nights, naalala niyo yung unang tukso. Ano yung unang tukso? Gawin kong tinapay ang mga batong masusulat. Pero sinabi ni Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Nais mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Salita ni Jesus. Kaya si Nicodemo ay sinabihan ng Panginoon, you must be born again. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, listen to me, Nicodemus. Yes, you have that intellectual intelligence in the Old Testament. But listen to me. Yun ang ipinoportray ni Jesus kay Nicodemo. Listen to me. Sapagkat pag makikinig si Nicodemo kay Jesus, higit pa doon sa kanyang kaalaman sa Biblia. At sapagkat ang karunungan ni Jesus ay halos nangingibabaw sa lahat ng kaalaman ng tao. Alam niyo, habang sinasabi ito ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, nag-iisip siya ng pinakamalalim. Kaya nga, sa pangatlong punto na nais ko pong galing sa inyo, being born again is having a commitment, faith to Jesus. Napakaganda ng sinasabi ng John 16. Lahat po na nakakaalam ng John 16, sabay-sabay po tayo, ready, go! Sinabi to ni Jesus kay Nicodemo, sapagkat Nicodemo, kailangan mong manalig sa akin. Bakit?
in Jesus is a must. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao sa magitan ni Jesus upang ang tao ay manalig sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Nang ibig sabihin yan, we must listen to Jesus carefully. And we must follow Jesus, what He says, what He commanded for us to do. Alam niyo po yung mga sinasabi ni Jesus, pag yan ay naunawaan natin, at pag yan ay sinunod natin, anong sabi dito? Hindi ka mapapahamak. Mahal tayo ng Diyos. Amen. The greatest love of God. Kaya ang ganda ng inawit ng ating koro. Tamang-tama. Dakilang pagmamahal. Kung ikaw ay minamahal ng iyong magulang, mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Naaalala nyo? Nang si Jesus ay ipako sa krus. Ang kanyang pagkapako sa krus ay simbolo ng dakilang pagmamahal na walang makapapantay sa pagmamahal na yan. At yan ay kanyang ginawa upang ikaw, ako, at ang buong mundo ay manalig sa Kanya. At nang sa gayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith can save you. Faith can save us. Faith in Jesus can save the whole world. Kaya, nang si Jesus ay ipako at nung mamatay siya, alam niyo po, isa sa mga nagbigay ng parangal, naglagay ng pabango, ay walang iba kundi si Nicodemo. Ipinakita ni Nicodemo kay Jesus kung paano siya nakinig, sumunod, nanalig sa ating Panginoong Kristo. Roma 4:3. Ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Hindi natin kayang maging matuwid kailanman. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili mula sa impyerno patungo doon sa langit. Isa lamang ang tagapagligtas. Yun ay ang pananalig, pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon Kristo. Nawa mga kapatid, sa pagdulog natin sa hapag ng Panginoon, we must be born again. Kailangan tayo ipangalawa. Tumayo po tayo lahat. Awitin po natin ang the Lord's Prayer.
minamahal, narinig natin ang mensahe ng Panginoon na kung saan tayo ay tinatawagan na makiisa sa Kanya sa magitan ng pagiging ipinanganak na muli. Ipinanganak sa tubig, ipinanganak sa Espiritu. Ilapit natin ang ating mga puso sa Kanya, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at patuloy natin pagpatiwalaan ang ating dakilang Panginoon sa Kristo. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, narito kami, nagsusuko ng aming mga buhay sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso. At buong lugod ka namin tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At tinatanggap namin ang kagandahang loob po ninyo. Ang inyong pagliligtas sa amin sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, na matanggap ang buhay na walang hanggan sa magitan ng pananampalataya sa dakilang Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay dugo sa krus. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, minamahal, ito ang aral na aking tinanggap mula sa aming Panginoon. Na noong gabi siya'y pagkanalo, si Jesus ay dumampot ng tinapay. At ng kanyang pagputol-putulin ito, siya'y nagpasalamat at sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na binibigay ko para sa inyo. Kumain kayo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kanyang hinawakan ang salo. Siya'y nagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang salo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Lumapit kayo, inumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa ating tayo ay tatanggap ng tinapay nito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik. Tayo di manalangin. Basbasan mo po, Diyos, ang mga simbolong ito, tinapay at katas ng ubas ng iyong katawang banal na iyong inalay para po sa atin. Nanawa sa pagtanggap ng bawat isa po sa amin ay patuloy na ipaalala ang mahalagang salita po ninyo sa amin. We must be born again. At kung kami mananalig ng lubos sa iyo, Panginoon, sa amin ang buhay na matuwid at ang buhay na walang hanggan. Pagpapala sa lahat po ng tatanggap sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid ko, minamahal, ang hapag ng Panginoon ay handa sa lahat ng nananais na tanggapin ang kanyang alay nito para sa sangatahon. Unahin natin ang mga maliliit na bagay. Sinabi ng ating Panginoon, pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga maliliit na bata, sapagkat sa tulad nila naghahari ang Diyos. Mga kapatid, matuwa tayo at magalak. Mayroon pong mga batang kasama natin. Sila man ay makukulit. Sila man ay maiingay. Praise the Lord!
sapagkat yan ang karakter ng mga bata. Takbo dito, takbo doon, akyat doon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. At nawa sa ating mga panalangin, mga batang hindi mananatili kay Kristo, sapagkat sa mga susunod na panahon, sila po ang magiging kabataan, kalalakihan at kababaihan ng ating simbahan. Gabayan kayo ng ating Panginoon, mga bata. At syempre, para naman sa ating mga kabataan, remember the Creator in the days of your youth. Sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang lagi niyong kasama. At sa lahat ng narito, muli na kayo, lumapit kayo sabi ng ating Panginoon. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lupa sa inyong pasanan. At kayo bibigyan ko ng kapayapaan. Mga kapatid, mapalad tayo. Mayroon tayong simbahan. Mapalad tayo narating natin ng may kalayaan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mapalad tayo sapagkat meron tayong mga kasama sa simbahan ito na kung saan ay dadamay sa atin sa lahat ng panahon, lalo na sa mga panahon ng kagipitan, panahon na tayo nalulungkot, panahon na tayo may mga pinagdaraanan. Ang Panginoong Hesus at ang ating mga kapatid ang malalapitan natin sa panahon ng kaguluhan, kalungkutan, at mga may pinagdaraanan. Manalig tayo sa ating Panginoon na naman yung mga pinagdaraanan ay ating malalampasan. Sapagkat minika ng Biblia, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nawa ang mga pangako ito ng Panginoon ang patuloy na sa puso natin, ang patuloy na pagkatiwalaan natin. At ang napakaganda, may mga pangako ang Diyos sa ating lahat sa bawat mundo, bawat araw ng ating pamumuhay. Kaya dahil dyan, it is a celebration of life. It is a celebration for Jesus and for us. Tumayo pong lahat at ating pusay-sayin ang sandigan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, dumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na siniwagang Espiritu Santo ay pinanganak ni Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito upang hukuman ang mga nabubuhay at namamatay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
tayo sa ating pong pag-handog, ang ating offering and pledges. Kaya tawagan ko po ang tagalikong kapatid na Norman D. Escobar at kapatid na Ramon Villamangka. Tanggapin mo po, Diyos, ang mga kaloob na ito ng mga ikapo, pangako, pasasalamat bilang tanda ng pagpapasalamat ng bawat isa po sa amin. Sapagkat dahil sa iyong mensahe ng buhay, patuloy kami nabubuhay. At pagpapala sa lahat ng nakisa sa pagkakaloob na ito, patuloy na sa kanila ang biyaya ng buhay na may kagalakan at pagtatagumpay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang huling awit. What a friend we have in Jesus. In Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we burn. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations is there trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Then we find a friend so faithful who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Cover me the load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do the friends despise forsake me? Take it to the Lord in prayer. In His arms you take and shield me. God will find us always there. Mga kapatid kong minamahal, munting pagkakataon na tayo po ay makalapit sa Kanya. Sino po sa inyo ang nais magpasalamat sa ating Panginoon? May mga kaibigan, karamdaman, hali kayo, sama-sama nating itanangin ang lahat ng yan. Lalo po ang ating mga babayang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, lalo po ang mga nasa gitnang silangan,
Isama natin sila sa ating panalangin, ang ating mga gawain, ang ating bansa, lahat ng ating pangnais silapin. Halika kayo mga kapatid, pati na po ang inyong hanap buhay, ay isama natin sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Sapagkat sa paglapit namin, nais po namin ilapit ang aming mga kababayang maghahanap buhay sa gitnang silangan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Na ngayon po sa gitnang silangan ay muling sumisiklam ang ilang mga pagsabog dulot ng ilang mga may personal na interest. Kaya po, Diyos, ng iyong kamay, ang iyong kapayapaan, ang siyang mangibabaw sa gitnang silangan. Ingatan niyo po ang mga ama, ang mga nanay, ang mga kabataan na nagtatrabaho. At gayon din ang Diyos, sino po ang may sakit na ngayon ay lumapit, pagalingin mo po siya, Panginoon. Palakasin mo po siya. At gayon din sa inyong mga anak na may mga kahilingan sa pagkakataon ito. Lord, dalangin namin ang aming kapatid na Wayne, si Draven, na sa kanilang paglalakbay sa Martes, papalik ng Jensa, ingatan mo po sila. At naway maranan nila ang kanilang mga mahal sa buhay doon na mayroong kagalakan. At gayon din ang Diyos sa inyong mga anak na may mga pinagdaraanan. Ano man ito, Panginoon, nalalaman mo po at talis mo po ang puso ng inyong mga anak. Ano man po ito, sa iyong yakap, sa iyong salita na nagbibigay liwanag at pag-asa, ay dadalhin mo siya sa mas maayos na buhay na naroon ang pagpapala po ninyo. Wika nga po ninyo, Panginoon, sinabi po ninyo, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami ipababayaan. At maging sa mga anak po ninyo may hanap buhay na umaharap sa anumang pagsubok, tulungan niyo po siya. Maging sa kanilang mga tahanan, anuman yung mga sigalot, anumang mga hindi pagkakaintindihan, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, aayusin mo po ito, Panginoon. At kayo din, O Diyos, sa aming minamahal na bansang Pilipinas, nawa, gawaran niyo po ng kaayusan ang aming bayan. Ang aming mga pinuno, bigyan niyo po ng pusong mapagpatawad, pusong mapangunawa, nagmamahal sa iyo, Diyos, at nagmamahal sa bayan ng tapat. At nawa, darating ang panahon, Lord, nawawasak na po ang gawa ng kasamaan sa aming minamahal na bansang Pilipinas. At maging sa aming mga gawain, pagpalain niyo po mula Martes hanggang Linggo ang aming mga gawain. At patuloy niyo pong palakasin ang loob ng bawat isa po sa amin, lalo po ang mga nagsasanay ng evangelism explosion, na patuloy na makamtan ang mandato, pananampalataya na humayo at ibahagi ang pinakamagandang balita ng ipag-ibig at pagligtas. At hindi ng aming mga kabataan, pinagpe-predict po namin. Ilayo niyo po sila sa iba't ibang tukso ng laman. Paibabawi niyo po, Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita. Gawin mo silang mga hukbo ng liwanag. Salamat, Panginoon. Salamat. Sapagkat ang lahat ng ito'y aming dinadamalan sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang kasaganang biyaya, paspas at pagpapala mula sa ating Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoon Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-iingat ng Banal na Espiritu. Ang sumayin lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga hanap buhay, ngayon at magpakailan kailan pa man. Amen. At Amen.
Kulay